yung binasa natin ay yun yung gospel sa darating na linggo. Pero mas ma-appreciate natin yon kapag narinig natin kung ano yung naunang kwento. Kasi yon ay concluding part na, no? Yung tinatawag na journey going to Emmaus. Yun yung kabuuan ng kwentong maririnig natin sa darating na linggo. Yung Emmaus, ah, isa siyang bayan na pupuntahan ng dalawang alagad. Papaalis sila sa Jerusalem. Parang si Saint Luke, siya yung writer ng gospel na to, na mapapakinggan natin sa Sunday. Parang gusto niyang i-imply sa mga mambabasa niya na yung dalawang alagad na yun, parang they're defeated, parang talunan sila. Kasi nga naman, umaasa sila na mabubuhay ang Panginoon, na magkakatotoo yung pinangaral niya na mamamatay siya ng 3 araw tapos mabubuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Pero dun sa mga alagad na yon na naglalakbay patungong Emmaus, para sa kanila, hindi totoo yung mga balita na muling nabuhay ang Panginoon. Kaya nga, um, binigyang diin ni Saint Luke na yun yung feeling ng alagad ng mga apostol. Um, Ewan ko, siguro makaka-relate yung iba sa atin na sumuporta kay Lenny Robredo, no, noong 2022. Maraming na broken-hearted nung nalamang talunan siya. Yun yung feeling ng dalawang alagad na binigay nila yung pinakamagagawa nila, pero ah, ganun yung nangyari, no? So, nandun sila sa moment na tinatanggap na nila yung katotohanan na wala na ang Panginoon. At itong tagpong mapapakinggan natin sa Sunday, ito yung pumasok ang Panginoon sa silid at nandun yung mga alagad. Gusto kong ibahagi yung kwento. Isa siyang painter, si Henry Matisse, at namatay siya noong 1950s sa edad na 84 years old. Tapos during the last years of his life, sobrang grabe na yung arthritis niya, kaya kailangan siyang lagyan ng tela sa pagitan ng mga daliri niya para hindi masyadong masakit kapag nagpipinta siya. May mga dinownload akong pictures, paintings niya sa internet para may idea tayo kung gaano siya kagaling na painter. So, kita niyo yan? Okay. Tapos, isa pa. Tapos, yan. Colorful yung mga paintings niya, punong-puno ng buhay. Nung matanda na siya, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina na kailangan niyang maglagay ng tela sa pagitan ng kanyang mga daliri para hindi masyadong masakit yung tama ng kahoy ng brush doon sa kanyang mga arthritis. Merong nagtanong sa kanya na bakit mo kailangang pahirapan yung sarili mo? Bakit ka kailangang magpatuloy sa pagpipaint sa kabila ng sakit na nararamdaman mo? Tapos sabi niya, kasi ang sakit ay lumilipas, pero ang kagandahan ay nananatili. Ang sakit ay lumilipas at ang kagandahan ay nananatili. Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi natin tungkol sa darating na gospel, gusto kong isaisip at isapuso natin yung sinabi ni Henry Matisse, no? Ang sakit ay lumilipas at ang kagandahan ay nananatili. Sige, magpapatuloy tayo sa kwento. So, sinimulan natin yung pagbasa na ang mga alagad ay nasa estado ng pagkatakot at pagkalungkot. So, yung naunang tagpo, yung kinikwento ko sa inyo kanina, nakalugmok yung dalawang alagad dahil sobra silang sumugal sa Panginoon. Ini-expect nila na yung hinihintay nilang Mesiyas na magpapalaya sa Israel mula sa pagiging kolonya ng Roma ay magkakatotoo sa pagiging Panginoon at Mesiyas ni Jesus. Pero hindi yun yung nangyari. Kaya sobra silang nalugmok. Nung si Jesus ay pumunta doon sa silid kung nasa nandun yung mga alagad,
ganun pa rin yung atmosphere, yung nararamdaman ng bawat isa. Takot sila kasi kung ginawa yun sa Panginoon, pinahirapan siya, pinatay siya, pwede rin gawin sa kanila ng mga alagad lamang ng Panginoon, no? At katulad nung napakinggan natin last Sunday, binati ng Panginoon ang mga alagad ng Shalom, no? Ibig sabihin, kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. At para sa mga Hudyo, ito yung sinare ko sa inyo last Monday, ang pagbati ng Shalom, ng kapayapaan sa mga Hudyo ay hindi lang mema na greeting, no? Kasi yung kapayapaan ay kumakatawan sa mabubuti, sa magagandang bagay na pwedeng ang langit lamang ang maglaan. Okay? So ito yung binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hindi lang siyang memang greeting. Kasi imagine, kagagaling lang natin ng Holy Week, walang naiwan ni isa sa mga alagad niya sa krus. Siguro ini-expect ng mga alagad niya, papagalitan sila ni Jesus kasi iniwan siya sa ere. Wala man lang nagtanggol sa kanya. Wala man lang sumigaw sa mga alagad na, sa mga kawal na ihinto niyo yung ginagawa niyo kasi inosente yung Panginoon namin. Pero sa halip, nawala silang parang bula. At nung muling nagpakita ang Panginoon sa kanila, ito yung kanyang regalo. Ito yung kanyang kaloob, no? Sumainyo ang kapayapaan. Yung greeting na ito ay hindi niya lamang binibigay sa kanyang mga alagad, ito rin ay pinagkakaloob niya sa atin. Kung titingnan natin yung estado ng konsensya natin, ng puso natin, parang hindi rin natin deserve yung kapayapaan. Yung biyayang ang langit lamang ang pwedeng maglaan. Pero patuloy niyang inaabot sa atin to kasi yun yung nature ng Diyos. Yun yung mukha ng Diyos, ang pagiging maawain, no? Sige, magpapatuloy tayo. So ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad at ang ibig sabihin nito ay naway ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng kinakailangan. Yung lahat ng kabutihan, pwedeng ang langit lamang ang maglaan. Tapos katulad ng nilalarawan ng picture na to, siguro ganito yung itsura ng mga alagad. So nagulat sila, natakot, kasi akala nila multo ang nakikita nilang Panginoon. Nung unang 100 years ng Kristyanismo, merong isang heresy na kumalat. Ang pangalan ng heresy na to ay Docetism. Docetism. Ibig sabihin ng Docetism ay parang, no? In appearance of, kasi sinasabi nung heresy na yon na ang Diyos talaga ay Diyos at ginamit niya lamang yung katawan para magmukhang tao. Pero Diyos talaga siya. Kaya pwede nating i-interpret yung episode na to ng pagpapakita ng Panginoon at binibigyang diin ni Saint Luke na hindi multo ang Panginoon, no? Hindi multo. Kasi sasabihin niya sa kanyang mga alagad, "Why are you frightened? And why do doubts arise in your hearts?" Siguro marami tayong mga horror movies na napanood, no? At hindi ito ang linya ng mga multo, no? Kasi punong-puno ng empathy, ng pakikiramay, ng pakikiisa ang Panginoon sa nararamdaman ng mga alagad. Okay? Tapos sabi pa ng Panginoon sa kanila, "Look at my hands and my feet. See that it is I myself." So siguro yung linyang yan, sinasabi ng Panginoon na hindi ako multo. Pwede niyong tingnan ang aking mga kamay, ang aking mga paa, ang aking tagiliran, at makikita ninyo, nandun pa rin yung mga sugat. Hindi gumaling ang mga sugat na to. And finally, hindi lang enough yung pagtingin, pero inanyayahan niya rin sila na hawakan. Hawakan ang katawan ng Panginoon. So, para kalabanin yung mga naniniwala sa Docetism, na ang Diyos ay isang multo. Kaya naman, yun, inoffer niya yung kanyang mga kamay, pinakita niya yung kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa
upang pakita sa mga alagad ang kanyang sugat. Bukod dito, meron pa siyang linyang binitawan, no? Have you anything here to eat? Meron ba kayong makakain? Siguro hindi rin to linya, hindi to script ng mga multo. Parang gustong pakita ng Panginoon na nung unang panahon, 3 years ago, magkakasama tayo, sinasamahan niyo ako sa pangangaral, kumakain tayo ng sabay-sabay. Let's do it again. Gawin ulit natin to. Yung table fellowship na tinatawag. At sa pamamagitan nito, unti-unti na nakikilala ng mga alagad na, oo nga, ang Panginoon nga ito. No? Nung panahon ni Jesus, ito yung staple diet nila. Kung tayo, merong tayong kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi, minsan may pinirito, minsan may sinigang. Sa kanila, ang staple food nila ay tinapay at broiled na fish, no? So, yun yung binigay ng mga alagad sa kanya. At siguro, we can imagine, we can use our imagination. Habang kumakain ang Panginoon ng tinapay at ng isda, nakatingin sa kanya yung mga alagad, no? Sinicheck talaga kung siya nga ba talaga si Jesus, no? At siguro kilala nila ang Panginoon dahil may mga mannerisms tayo, no? At siguro yun din yung na-witness nila, yung mannerism ng Panginoon sa kanyang pagkain. Tapos ito yung huli nating napakinggan sa gospel. Then he opened their minds to understand the scriptures. Binuksan ng Panginoon ang kanilang mga isip upang maunawaan ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan nito, pinaunawa ng Panginoon na yung mga nasusulat sa lumang tipan ay patungkol sa Kanya. Na muli siyang nabuhay at binalikan niya yung kanyang mga alagad upang sabihin sa kanila na nabuhay siya. Merong isang letter si St. Paul, 1 Corinthians chapter 15. Sinasabi niya na wala man naka-witness ng resurrection, kung paano talaga nabuhay ang Panginoon. Walang makapagsasabi, walang eyewitness. Pero meron siyang 500 na pinagpakitaan at inisa-isa ni San Pablo ang mga tao at ang mga alagad na yon. So hindi man natin alam, madidescribe kung paano siya bumangon, kung paano tinupi yung mga telang pulupot sa kanyang katawan nung inilibing siya. Pero maraming eyewitnesses na nakakita nung muli siyang nagpakita. At siguro pwede natin balikan yung kwento ni Henry Matisse, yung painter, sa simula ng pagbabahagi ko, na meron tayong mga worries sa buhay. Merong alalahanin ng ating mga puso. Minsan, napapatanong tayo, saan ba tayo kukuha ng pagkain sa susunod na linggo? Dahil mauubos na yung allowance natin, yung budget natin. Meron tayong fear, merong insecurity sa ating buhay sapagkat alam natin na hindi enough yung resources na meron tayo. Pero katulad ng pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad at pagbubukas ng isipan nila at ng puso nila, minsan yung hirap, yung sakit, yung challenges sa buhay, baka kailangan para mas ma-appreciate natin kung anong nangyayari ngayon. Katulad nung sinabi ni Henry Matisse na ang sakit ay dadaan lamang, ngunit ang kagandahan ay mananatili. Sa pamamagitan nito, pinakita ng Panginoon yung kagandahan ng muli niyang pagkabuhay at upang ipaalala sa kanila na dumanas man ng sakit, ng paghihirap ang Panginoon, pero sandali lamang iyon. Okay. Sa pagtatapos ng aking pagbabahagi, meron akong 3 questions na gustong i-offer sa inyo bilang gabay sa inyong pagninilay. Una, sino yung naging Jesus para sa iyo sa pamamagitan ng pagtulong na makahanap ka ng kahulugan at mabuting balita sa buhay? Yun bang nakita mo na lang yung sarili mong tulala pagkagising sa umaga? Wala nang kahulugan yung buhay mo. Tapos may darating, magpapangiti sa'yo, magbibigay ng bagong pag-asa sa buhay mo. Sino yung naging Jesus na yon
para sa'yo. Tapos yung number 2, tinulungan ni Jesus ang mga alagad na humanap ng bagong pag-asa, ngunit hindi niya sila binigyan ng madaling mga sagot. Parang in-empower ng Panginoon yung mga alagad niya na, I will be with you, sasamahan ko kayo, pero dapat may hard work. No? Kayo yung magtatrabaho. Pero every time na nakikita ninyo yung hirap, na i-experience niyo yung challenge, alam niyo na kasama niyo ako. Ang question, bilang magulang, bilang guro o kaibigan, naging katulad ka ba ni Jesus para sa iba? So yung first question, sino yung naging Jesus sa'yo? Number 2, kanino ka naging Jesus? No? Tapos number 3, ano yung kwento ng Pasko ng pagkabuhay na meron ka? Itong mga araw na to, itong mga linggong to, na papakinggan natin yung Pasko ng pagkabuhay. Kung paano nabuhay na mag-uli ang Panginoon, kung ano yung impact na pinalasap niya dun sa mga nakawitness ng kanyang muling pagkabuhay. Pero yung kwento ng muling pagkabuhay, it goes on, no? Na nagaganap sa araw-araw sa ating mga buhay. Hindi yun nagtapos nung muling nabuhay ang Panginoon. Patuloy itong nagpapatuloy. Ano yung kwento ng Pasko ng pagkabuhay na meron ka? Yan. Maraming salamat.